Iyan ni Eli nakatagong taon na Jesus ang nangyari sa pagitan ng 12 at 30 taon bago ang mga himala, bago ang mga karamihan, bago ang paglakad sa ibabaw ng tubig, maagang gumigising si Jesus upang magtrabaho. Kilala ng kanyang mga kamay ang bigat ng kahoy, ang amoy ng kusot, ang pawis ng isang karaniwang araw. Sa loob ng halos 2 dekada, ang lalaking tatawaging anak ng Diyos ay namuhay tulad ng sinumang Galileo sa kanyang panahon. At eksakto ang panahong ito ang halos baliwalain ng mga ebanghelyo. Bago magpatuloy sa video, nais mo bang patatagin ang iyong buhay panalangin at makatulong pa sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng material na may higit sa 50 espesyal na panalangin upang gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ipalaganap ang salita ni Kristo. 18 taon. Ito ang agwat sa pagitan ng huling pagpapakita ni Jesus noong bata pa at ang simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Itinala ng mga ebanghelyo ang batang 12 taong gulang na nakikipagdebate sa mga pantas ng kautusan sa templo ng Jerusalem. Inilarawan ni Lucas kung paano nina Maria at Jose, matapos ang 3 araw ng mabalisang paghahanap, natagpuan ang anak na nakaupo sa gitna ng mga guro, nagtatanong ng mga bagay na nag-iwan sa mga bihasang lalaki na walang sagot. Matapos ang eksenang ito, ang sagradong teksto ay lumalaktaw ng halos 2 dekada. Ang susunod na tala ay nagpapakita kay Jesus na nasa hustong gulang na, 30 taong gulang, bumababa sa tubig ng ilog Jordan upang binyagan ni Juan. Ano ang nangyari sa pagitan ng 2 sandaling ito? Bakit pinili ng Biblia ang katahimikan? Isipin ang tagpuan. Ang Nazaret ay hindi Jerusalem. Hindi man lamang ito isang lungsod na may katamtamang laki. Ito ay isang nayon na may humigit kumulang 400 naninirahan, nakabaon sa mga burol ng mababang Galilea, mga 150 kilometro sa hilaga ng relihiyosong kabisera ng Israel. Hindi ito binanggit sa anumang aklat ng matandang tipan. Hindi ito lumilitaw sa mga sulat ni Flavio Josefo, ang pinakadakilang mananalaysay na Judyo ng unang siglo. Hindi ito lumilitaw sa anumang rabinikong tala ng panahong iyon. Ang mga modernong arkeolohikong paghuhukay ay nagbunyag ng isang payak na pamayanang agrikultural na may mga simpleng bahay na bahagyang hinukay sa batong apog ng mga burol, mga sisidlan upang mag-imbak ng tubig ulan, at maliliit na terasa ng pananim sa mga dalisdis. Nang marinig ni Natanael ang tungkol kay Jesus sa unang pagkakataon, ang kanyang reaksyon ay nagbubunyag, mayroon bang anumang mabuting bagay na maaaring magmula sa Nazaret? Ang tanong ay hindi lamang retorika. Sinasalamin nito ang paghamak na nararamdaman ng mga naninirahan sa mas malalaking lungsod para sa nakalimutang nayong iyon. Ang Nazaret ay nasa labas ng mga pangunahing ruta ng kalakalan. Wala itong tanyag na sinagoga. Hindi ito naglalabas ng mga sikat na eskriba. Ito ang uri ng lugar na iniiwan ng mga ambisyosong tao sa unang pagkakataon. Sa hamak na lugar na ito nanirahan ang darating na guro sa malaking bahagi ng kanyang buhay sa lupa. Hindi sa mga palasyong marmol. Hindi sa mga paaralan ng mga eskriba sa Jerusalem. Hindi sa mga pasilyo ng templo kung saan pinagtatalunan ang mga dakilang teolohikong usapin. Kundi sa isang rural na pamayanan kung saan ang lahat ay kilala ang isa't isa sa pangalan, kung saan ang mga balita ay mabagal maglakbay, at kung saan ang manumanong paggawa ang nagtatakda ng pagkakakilanlan at halaga ng bawat pamilya. Ang tradisyong Kristiyano ay nagpanatili ng isang makabuluhang detalye, si Jesus ay isang tekton. Ang salitang Griego ay lumilitaw sa Marcos Kabanata 6, versikulo 3, at isinalin bilang karpintero, ngunit ang kahulugan nito ay mas malawak. Ang tekton ay tumutukoy sa mga artisanong nagtatrabaho sa kahoy at bato, mga tagapagtayo na may kakayahang gumawa mula sa mga simpleng kasangkapan tulad ng mga mesa at upuan hanggang sa mas komplikadong mga istruktura tulad ng mga bubong, pinto, at maging maliliit na gusali. Ginampanan ni Jose ang tungkuling ito. At gaya ng kaugalian sa mga Judyo noong unang siglo, natututuhan ng anak ang propesyon ng ama mula sa murang edad, karaniwan ay simula sa 5 o 6 na taong gulang. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito sa pang-araw-araw na gawain. Paggising bago sumikat ang araw, kapag ang hangin ng Galilea ay may dala pa ring lamig ng gabi. Paglalakad patungo sa talyer, na malamang ay isang silid na karugtong ng bahay ng pamilya o isang espasyo sa labas na protektado ng isang tolda. Pagpili ng mga troso, pagtatasa sa kalidad ng kahoy, pagtukoy sa mga depekto na makakasira sa gawa. Pagsukat ng mga tabla ng may katumpakan gamit ang mga tali at markadong patpat.
Pagputol ng mga biga gamit ang mga lagaring tanso o bakal, isang mabagal at nakakapagod na proseso. Pagpapakinis ng mga ibabaw gamit ang mga daras hanggang sa maging makinis sa hipo. Pagkakabit ng mga bahagi gamit ang mga teknik na ipinasa sa bawat henerasyon. Ang amoy ng sedro at ensina na kumakapit sa mga damit. Kusot na naiipon sa buhok at balbas. Makapal na kalyo sa mga palad ng kamay. Madalas na mga tinik sa ilalim ng mga kuko. Sakit sa likod matapos ang mga oras na nakayuko sa isang piraso ng gawa. Mga aksidenteng sugat na nag-iwan ng mga peklat sa mga daliri. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng lalaking kalaunan ay magpapagaling ng mga paralitiko sa pamamagitan ng isang salita at magbubuhay ng mga patay sa pamamagitan ng isang hipo. Ngunit may higit pa sa manumanong paggawa sa mga tahimik na taong iyon. Ang relihiyosong paghubog ng isang batang Judyo ay sumusunod sa mga itinakdang huwaran na ipinasa sa loob ng maraming siglo. Sa edad na 5, nagsisimula ang pag-aaral ng Torah, ang 5 aklat ni Moises, natututong kilalanin ang mga titik na Hebreo at bigkasin ang mga sagradong salita. Sa edad na 10, umuusad sa Mishnah, ang pasalitang tradisyon na nagpapaliwanag sa nakasulat na kautusan at naglalapat ng mga prinsipyo nito sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Sa edad na 13, sa seremonya na tinatawag nating bar mitzvah ngayon, tinatanggap ang personal na responsibilidad para sa mga utos at nagsisimulang bilangin sa mga lalaking nasa hustong gulang ng pamayanan para sa mga relihiyosong layunin. Ang sinagoga ay nagsilbing sentro ng pamayanan, paaralan at hukuman. Tuwing Sabado, nang walang eksepsyon, ang mga pamilya ay nagtitipon upang makinig sa pagbabasa ng mga Hebreong kasulatan at sa mga komento ng mga lokal na guro. Ang serbisyo ay sumusunod sa isang itinatag na kaayusan, mga panalangin, pagbabasa ng Torah sa Hebreo, pagsasalin sa Aramaiko na nauunawaan ng karaniwang tao, pagbabasa ng mga propeta, at isang sermon na nagpapaliwanag sa mga teksto. Sinumang lalaking nasa hustong gulang ay maaaring tawagin upang magbasa o magkomento. Ito ay isang kultura ng aktibong pakikilahok, hindi ng mga pasibong manonood. Dinaluhan ni Jesus ang sinagogang ito sa loob ng maraming taon. Narinig ang parehong mga teksto na inuulit ng daan-daang beses sa loob ng mga taunang siklo ng pagbabasa. Isinaulo ang buong mga salmo, mahahabang hula, detalyadong makasaysayang salaysay. Itinala ni Lucas na, noong siya ay nasa hustong gulang na, pumasok siya sa sinagoga ng Nazaret sa isang Sabado, tinanggap ang balumbon ng propetang Isayas, natagpuan ang eksaktong bahagi na nais niya ng walang pag-aalinlangan, at nagbasa ng may otoridad na humanga sa lahat. Hindi ito nangyayari nang hindi sinasadya. Ito ay resulta ng mga dekada ng malalim na paglubog sa mga kasulatan. Paano kaya ang isang karpintero mula sa isang nakalimutang nayon ay makakaalam ng ganoon kalalim sa mga sagradong teksto hanggang sa punto na makipagdebate sa mga pantas sa Jerusalem sa edad na 12 at patahimikin ang mga bihasang Fariseo sa edad na 30? Ang sagot ay nasa mga nakatabong taon. Bawat araw ng pag-aaral sa sinagoga. Bawat tanong na ibinigay sa mga lokal na guro. Bawat talakayan sa ibang mga kabataan tungkol sa kahulugan ng isang mahirap na bahagi. Bawat gabi ng pagmumuni-muni ng mag-isa tungkol sa kanyang natutunan. Ang kaalaman na ipapakita ni Jesus sa pampublikong ministeryo ay hindi lumitaw mula sa wala. Ito ay binuo ng paisa-isang laryo, bersikulo sa bersikulo, sa loob ng halos 3 dekada ng tahimik at hindi nakikitang paghahanda. Isaalang-alang ang pampulitikang sitwasyon ng Galilea sa magulong panahong iyon. Pinamunuan ng Roma ang rehiyon mula noong 63 taon bago si Kristo, nang sakupin ni General Pompeo ang Jerusalem matapos ang isang malupit na pagkubkob. Ang teritoryo ay nahahati sa mga lalawigan at tetrarkiya, na pinamamahalaan ng kombinasyon ng mga otoridad na Romano at mga papet na hari ng dinastyang Herodiano. Ang mga buwis ay malupit, idinisenyo upang kunin ang pinakamataas na posibleng halaga mula sa nasakop na populasyon. Tinatantya ng mga modernong mananalaysay na sa pagitan ng 40 at 70% ng produksyong agrikultural ay kinakain ng mga tributo sa imperyo, mga relihiyosong bayad para sa templo, at mga kontribusyon para sa mga lokal na pinuno. Si Herodes Antipas, anak ng Herodes na nag-utos ng pagpatay sa mga bata sa Bethlehem, ang namuno sa Galilea sa buong kabataan ni Jesus. Ito ang parehong pinuno na kalaunan ay mag-uutos na pugutan ng ulo si Juan Bautista dahil sa pagpuna sa kanyang iligal na pakikipag-asawa sa kanyang hipag at siyang lilibak kay Jesus sa panahon ng kanyang paglilitis sa Jerusalem.
Si Antipas ay kilala sa kanyang pampulitikang katusuhan at kalkuladong kalupitan. Tinawag siya ni Jesus kalaunan na isang sora, isang terminong hindi papuri. Ang anino ng kapangyarihang Romano at ng korupsyong Herodiano ay nakabitin sa bawat nayon, bawat pamilya, bawat manggagawa na sumusubok na mabuhay sa kaunting natitira matapos ang mga maniningil ng buwis. Lumaki si Jesus na nakikita ito ng malapitan. Nakita ang mga kapitbahay na nawalan ng mga lupain ng ninuno dahil sa mga utang na hindi mabayaran. Nakita ang mga pamilya na nagkakahiwalay kapag ang mga ama ay ibinebenta bilang mga alipin upang bayaran ang mga walang awang nagpapautang. Nakita ang mga biyuda na pinalaya sa kanilang mga bahay ng mga nagpapautang na walang anumang habag. Nakita ang mga ulila na pinabayaan ng walang sinumang magtatanggol sa kanila. Nakita ang mga sundalong Romano na nagmamartsa sa maalikabok na mga daan. Ang kanilang mga baluti ay kumikinang sa araw, nagpapaalala sa lahat kung sino talaga ang nag-uutos sa lupang iyon na ipinangako sa mga patriarka. Ang karanasang ito ang humubog sa mga talinghaga na kanyang isasalaysay kalaunan. Mga kwentong puno ng mga aliping may utang na may mga halagang hindi kayang bayaran. Mga may-ari ng lupa na wala roon na nag-iwan ng mga ubasan sa pangangalaga ng mga mapagsamantalang manggagawa. Mga walang awang hari na humihingi ng pagsusulit. Mga hindi matuwid na hukom na tumutugon lamang sa mga mapilit. Mga hindi tapat na tagapangasiwa na pinipeke ang mga tala. Hindi ito abstract na teorya na natutunan sa mga aklat. Ito ay totoong buhay na naobserbahan araw-araw sa loob ng mga dekada ng paghubog. Binanggit ng mga ebanghelyo na si Jesus ay may mga kapatid na lalaki at babae. Ang Mateo Kabanata 13 ay naglilista ng 4 na kapatid sa pangalan, Santiago, Jose, Simon at Judas. Ang mga kapatid na babae ay hindi pinangalanan, gaya ng kaugalian noong panahong iyon tungkol sa mga kababaihan, ngunit ang maramihan ay nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 2. Nangangahulugan ito ng isang pamilya na may hindi bababa sa 7 anak, posibleng higit pa, na sinusuportahan ng gawa ng isang artisano sa isang mahirap na nayon ng isang rehiyong sinakop ng isang dayuhang imperyo. Ang dinamika ng pamilya sa mga taong iyon ay nananatiling nababalot ng katahimikan. Ang alam natin ay ganap na nawawala si Jose sa biblikal na salaysay matapos ang yugto sa templo. Hindi siya binanggit sa binyag ni Jesus, ni sa mga himalang sumunod, ni sa mga pangaral, ni sa pagpapako sa krus. Si Maria ay lumilitaw ng mag-isa sa ilang mahahalagang okasyon. Karaniwang ipinapalagay ng tradisyong Kristiyano na namatay si Jose sa isang punto sa panahon ng mga nakatagong taon, posibleng noong si Jesus ay teenager pa lamang. Kung nangyari ito, tinanggap sana ni Jesus ang responsibilidad bilang panganay. Sa kulturang Judyo, hindi ito isang walang lamang karangalan. Nangangahulugan ito ng pagiging ulo ng pamilya. Pag-aalaga sa biyudang ina. Pagpapakain sa mga nakababatang kapatid hanggang sa sila ay makatayo sa sariling paa. Pakikipag-ayos ng mga kasal para sa mga kapatid na babae. Pagpapanatili sa talyer upang matiyak ang kita. Pagkatawan sa pamilya sa mga legal na transaksyon at mga alitan sa pamayanan. Ito ay isang mabigat na pasanin para sa mga batang balikat. Pagmasdan kung ano ang ipinahihiwatig nito. Ang parehong lalaki na kalaunan ay magsasabi sa isang tagasunod na hayaan ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay ay malamang na bumugol ng mga taon sa pag-aalaga sa isang pamilyang nagluluksa sa pagkawala ng ama. Ang guro na magtuturo tungkol sa hindi pag-imbak ng mga kayamanan sa lupa ay nagtrabaho araw-araw upang matiyak ang tinapay sa mesa ng kanyang bahay. Ang isa na magsasabi na ang mga sora ay may mga lungga ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo ay gumugol ng mga dekada na naninirahan sa parehong simpleng bahay sa Nazaret. Mayroong isang malalim na pagkatao sa mga tahimik na taong iyon na hindi idinadetalye ng mga ebanghelyo, ngunit lumilitaw sa bawat kilos ng habag sa pampublikong ministeryo. Ang Galilea ng unang siglo ay isang rehiyon ng mga kapansin-pansing kaibahan. Sa timog ay ang Samaria, isang sona ng etniko at relihiyosong tensyon sa mga Judyo, kung saan ang mga lumangpot ay nag-apoy pa rin. Sa silangan, lampas sa Jordan at sa dagat ng Galilea, ay ang Decapolis, isang kumpederasyon ng 10 lungsod na may kulturang nakararaming Griego, na may mga paganong templo na inialay kay Zeus at Aphrodita, mga teatro kung saan itinatanghal ang mga Helenistikong dula, at mga himnasyo kung saan ang mga atleta ay nakikipagkumpetensya ng hubad ayon sa mga kaugaliang Griego na ikinagigimbal ng mga banal na Judyo. Sa Hilaga, ang mga teritoryong Syriano at Fenicio ay nagdala ng mas magkakaibang impluensyang kultural.
Ang Sepphoris, isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa rehiyon, ay 6 na kilometro lamang ang layo mula sa Nazaret. Mga 1 oras na lakad. Ang Tiberias, na itinayo ni Herodes Antipas sa pampang ng dagat ng Galilea at pinangalanan bilang parangal sa emperador na Romano, ay kumakatawan sa kapangyarihang Herodiano sa lahat ng karangyaan nito. Ang parehong lungsod ay may magkahalong populasyon, mga Judyo at mga Hentil na namumuhay sa hindi komportableng kalapitan, mga palengke kung saan naririnig ang Griego, Aramaiko at Latin na magkakahalo, at mga antas ng pamumuhay na mas mataas kaysa sa mga rural na nayon sa paligid. Ilang mananalaysay ang nag-isip na si Jesus ay maaaring nagtrabaho sa Sepphoris sa panahon ng kanyang kabataan. Ang lungsod ay nasa gitna ng muling pagtatayo matapos wasakin sa isang pag-aalsa noong 4 na taon bago si Kristo, nang sunugin ng mga sundalong Romano ang mga bahay at alipinin ang mga naninirahan bilang parusa sa rebelyon. Ang malalaking lugar ng konstruksyon ay nangangailangan ng mga bihasang artisano. Ang isang mahusay na tekton mula sa isang kalapit na nayon ay madaling makakahanap ng trabaho doon sa loob ng maraming taon. Kung nangyari ito, si Jesus ay magkakaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa sopistikadong arkitekturang Helenistiko, sa mga mangangalakal mula sa iba't ibang nasyonalidad, sa komplikadong paghahalo ng kultura na nagpapakilala sa kosmopolitan na mundong iyon. Ngunit ito ay haka-haka batay sa mga probabilidad, hindi sa direktang ebidensya. Ang mga ebanghelyo ay hindi nagpapatunay o nagkakaila ng trabaho sa Sepphoris o sa anumang iba pang partikular na lugar. Ang katahimikan ay nananatiling buo. Ano ang nangyayari sa loob ni Jesus sa mga taong ito nang hindi nakikitang paghubog? Ano ang espiritual na buhay ng isang tao na inilarawan ni Lucas na lumalaki sa karunungan, sa pangangatawan at sa biyaya sa harap ng Diyos at ng mga tao? Ilang mga apokripal na teksto na isinulat mga siglo na ang nakalipas ng mga may akda na nais bigyang kasiyahan ang kuryosidad na hindi tinugon ng mga kanonikal na ebanghelyo, ay sumubok na punan ang mga puwang ng mga kamanghamanghang kwento. Ang ebanghelyo ng pagkabata ni Tomas ay naglalarawan ng isang batang Jesus na gumagawa ng mga ibon mula sa putik at binibigyan sila ng buhay sa pamamagitan ng isang ihip. Sinusumpa ang mga batang nagpapagalit sa kanya. Binubuhay ang mga patay ng kaswal bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang iba pang mga teksto ay nagmumungkahi ng mga mahiwagang paglalakbay sa malalayong lugar, India, kung saan siya ay natuto mula sa mga silanganing pantas, Ehipto, kung saan siya ay pinasimulan sa mga esoterikong kaalaman, mga pamayanang Isenyo sa disyerto ng Judea, kung saan niya nakuha ang mga asetiko na disiplina. Ang mga salaysay na ito ay nagbubunyag ng higit pa tungkol sa hindi mapigilang kuryosidad ng mga mambabasa sa kalaunan, kaysa sa makasaysayang katotohanan ng unang siglo. Walang mapagkakatiwalaang ebidensya para sa alinman sa mga teoryang ito. Ang mga kanonikal na ebanghelyo, na isinulat ng mga taong nakakilala kay Jesus o nakapanayam ang mga saksi, ay pinili ang katahimikan tungkol sa mga taong ito. At marahil ang katahimikang ito ay mas makabuluhan kaysa sa 1,000 pahina ng haka-haka. Pinahahalagahan ng tradisyong Judyo ang edad na 30 taon bilang tanda ng ganap na kapanahunan. Ang mga Levita ay maaari lamang tumanggap ng buong tungkulin sa serbisyo ng templo mula sa edad na ito, gaya ng itinakda sa mga bilang kabanata 4. Si Jose ng Ehipto ay 30 taong gulang nang siya ay maging gobernador sa ilalim ng paraon, ayon sa Genesis kabanata 41. Si David ay 30 taong gulang nang magsimulang maghari sa buong Israel, gaya ng itinala sa 2 Samuel kabanata 5. Mayroong isang biblikal na huwaran ng matagal na paghahanda bago ang mga nagbabagong misyon. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa palasyo ng Ehipto, pagkatapos ay 40 taon sa disyerto ng Midian sa pagpapastol ng mga tupa, bago sa wakas ay natanggap ang tawag sa nagningas na Bosch sa edad na 80. Sila ay mga dekada ng katahimikan sa pagitan ng mabilis na pagtakas mula sa Ehipto at ang epikong paghaharap sa paraon. Si Elias ay gumugol ng mga taon na nakatago sa tabi ng sapa ng Kerit bago ang kanyang makapropetang ministeryo ay sumabog sa paghaharap sa mga propeta ni Baal. Si Pablo, matapos ang kanyang dramatikong pagbabago sa daan patungong Damasco, ay gumugol ng mga taon sa Arabia at pagkatapos ay sa Tarso bago simulan ang kanyang mga paglalakbay misyonero na magbabago sa mundong hentil. Ang huwaran ay nauulit sa buong kasulatan. Ang mga dakilang tawag ay nangangailangan ng mahabang panahon ng hindi nakikitang paghubog. Si Jesus ay hindi eksepsyon sa banal na huwarang ito. Bago magsalita sa mga karamihan, nakinig siya sa katahimikan. Bago magturo ng may otoridad, natuto siya ng may pagpapakumbaba.
Bago mamuno sa mga alagad, pinagsilbihan niya ang kanyang pamilya. Ang 18 taon ng katahimikan ay hindi na sayang nakawalan. Sila ay pundasyong mainat na binuo. Isipin ito sandali. Nang sa wakas ay ibuka ni Jesus ang kanyang bibig upang mangaral sa mga sinagoga ng Galilea, ang kanyang mga salita ay hindi mula sa isang baguhan na sumusubok ng mga ideya sa unang pagkakataon. Sila ay mula sa isang tao na gumugol ng halos 3 dekada sa pagmamasid sa kalagayan ng tao ng malapitan, nagninilay sa kahulugan ng mga kasulatan sa katahimikan, nagiging matanda sa matalik na pakikipag-isa sa Ama. Bawat talinghaga tungkol sa mga binhi na nahuhulog sa iba't ibang uri ng lupa ay nagmula sa mga taon ng pagkakita sa mga magsasaka na nagtatanim at nag-aani sa mga dalisdis ng Galilea. Bawat kwento tungkol sa mga lambat na inihagis sa dagat ay may dala ng karanasan sa pagkakilala sa mga mangingisda na nagtatrabaho sa kalapit na lawa. Bawat pagtukoy sa mga tupa at pastol ay sumasalamin sa matalas na pagmamasid sa mga kawan na nanginginain sa mga burol sa paligid ng Nazaret. Ang paghaharap sa mga Fariseo at Eskriba, na magmamarka sa malaking bahagi ng pampublikong ministeryo, ay hindi bigla ang gawa. May dala itong katumpakan ng isang tao na nag-aral ng bawat detalye ng kautusan at ng mga propeta sa loob ng mga dekada. Nang sipiin ni Jesus si Moises, Isaias o ang mga salmo, hindi siya kumokonsulta sa mga tala. Ina-access niya ang isang imbakan ng kaalaman na naipon sa loob ng mga taon ng pagsasaulo at pagmumuni-muni. Ang otoridad na humanga sa mga karamihan ay hindi nanggaling sa wala. Ito ay hinubog sa katahimikan. Ang sermon sa bundok, kasama ang mga revolusyonaryong pagpapala nito at ang mga radikal na interpretasyon nito sa kautusan, ay hindi isinilang sa isang sandali ng biglaang inspirasyon habang si Jesus ay umaakyat sa isang burol kasama ang mga alagad. Isinilang ito mula sa libu-libong oras ng pagmumuni-muni sa mga kasulatan sa mga tahimik na madaling araw. Isinilang ito mula sa mga matalik na pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin na walang nakasaksi. Isinilang ito mula sa mga taon ng pagproseso sa mga kawalang katarungan at paghihirap na nasaksihan sa sinakop na Galilea. Isinilang ito mula sa mga dekada ng pagmamasid sa agwat sa pagitan ng itinuturo ng mga relihiyoso at ng kanilang ginagawa. Ang lalim ng turong iyon ay sumasalamin sa lalim ng mga nakatagong taong iyon. Bakit hindi nagkwento ang mga ebanghelyo ng higit pa tungkol sa panahong ito ng paghubog? Bakit sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay pinili ang katahimikan tungkol sa halos 2 dekada ng buhay ni Jesus? Marahil dahil ang layunin ng mga sagradong teksto ay hindi kailanman ang bigyang kasiyahan ang modernong biograpikal na kuryosidad. Ang mga ebanghelyo ay proklamasyon, hindi biografiya sa kontemporaryong kahulugan. Nakatuon sila sa kung ano ang itinuring ng mga may akda na kinasihan ng Espiritu Santo na mahalaga para sa pananampalataya, ang mensahe ng kaharian ng Diyos, ang mga makahimalang tanda na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Jesus, ang matubos na kamatayan sa krus, ang matagumpay na pagkabuhay na mag-uli na tumalo sa kamatayan. Ang mga taon ng paghahanda ay nagsilbi sa kanilang layunin sa pamamagitan ng paghahanda. Hindi nila kailangang isalaysay ng detalyado upang matupad ang kanilang tungkulin sa banal na plano. Marahil din dahil ang katahimikan ay nag-aanyaya sa personal na pagkakakilanlan. Namuhay si Jesus ng isang tila karaniwang buhay bago mamuhay ng isang pambihirang buhay na nagpabago sa kasaysayan. Nagtrabaho gamit ang mga kamay, nag-aral ng mga kasulatan, dumanas ng mga pagkawala sa pamilya, nagdala ng mga responsibilidad sa tahanan, hinarap ang monotony ng mga araw na tila magkakapareho. Ang sinumang nagbabasa ng mga ebanghelyo ay maaaring makilala ang sarili sa mga taong ito na hindi inilarawan. Maaaring isipin na ang kanyang sariling mga dekada ng hindi nakikitang gawain, ng trabahong hindi ipinagdiriwang, ng tahimik na paglago, ay maaari ring maging paghahanda para sa isang bagay na mas malaki na hindi pa niya nakikita. Ang mga huling taon bago ang pampublikong ministeryo ay may sariling mga misteryo. Sa isang punto, nalaman ni Jesus na oras na upang umalis. Ang balita tungkol kay Juan Bautista na nangangaral sa disyerto ng Judea, sa pampang ng Ilog Jordan, ay nakarating sa Galilea at nyanig ang mga puso sa lahat ng dako. Ang mga karamihan ay bumababa mula sa mga nayon patungo sa lambak ng Jordan, hayagang ipinapahayag ang mga kasalanan, inilulubog sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at paghahanda para sa isang bagong bagay na darating. May nangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ang mesyanikong inaasahan, na laging nakatago sa puso ng inaping Judyo, ay nagkakaroon ng bagong tindi sa dumadagundong na pangaral ng propeta ng disyerto. Iniwan ni Jesus ang Nazaret.
Iniwan ang talyer ng karpintero kasama ang kanyang mga pamilyar na kagamitan. Iniwan ng mga kapatid na marahil ay hindi nauunawaan ang kanyang desisyon. Iniwan ng ina na nag-iingat ng lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso mula noong anunsyo ng anghel. Nilakad ang 120 kilometro ng maalikabok na mga daan hanggang sa lambak ng Jordan. Dumaan sa Samaria o umikot sa lambak ng Jordan, gaya ng ginagawa ng mga Judyo na nais iwasan ang teritoryo ng mga Samaritano. Bumaba sa mga dalisdis hanggang sa pinakamababang punto ng ibabaw ng lupa, kung saan ang ilog ay paliko-liko sa pagitan ng mga puno ng datiles bago humantong sa dagat na patay. Pumila siya sa hanay ng mga makasalanan na naghihintay ng binyag. Hindi niya ipinakilala ang sarili bilang iba. Hindi humingi ng mga pribilehyo. Hindi inihayag kung sino siya. Simpleng naghintay ng kanyang pagkakataon tulad ng sinumang nagsisising Galileo. At nang makita siya ni Juan na papalapit, may nangyari. Ang propeta na humaharap sa mga karamihan ng may katapangan ay nag-atubili. Ako ang kailangang binyagan mo, at ikaw ang pumaparito sa akin. Ngunit nagpumilit si Jesus. Payagan mo ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. At nang umahon siya mula sa tubig ng Jordan, ang mga langit ay nabuksan sa paraang nasaksihan ng mga naroon. Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa anyong nakikita tulad ng isang kalapati na dumapo sa kanya. At isang tinig ang dumagundong mula sa langit, naririnig ng sinumang may pandinig upang makinig, ito ang aking minamahal na anak, na lubos kong kinalulugdan. Ang mga tahimik na taon ay natapos sa sandaling iyon sa pampang ng ilog. Ang 3 taon na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagsimula. Ngunit wala sa mga sumunod ang wastong mauunawaan nang wala ang mga nauna. Ang mga makahimalang pagpapagaling na gagawin ni Jesus sa buong panahon ng kanyang ministeryo ay nagpakita ng isang lalaki na kilala ang paghihirap ng tao ng malapitan, hindi mula sa malayo. Nakakita siya ng mga may sakit sa mga kalye ng Nazaret sa buong buhay niya. Nakamasid sa mga paralitiko na nanlilimos sa mga daan ng Galilea. Nakakilala ng mga bulag na umaasa sa kawanggawa ng iba upang mabuhay. Marahil ay nawalan siya ng mga mahal sa buhay dahil sa mga sakit na walang doktor na makapagpagaling. Nang hawakan niya ang isang ketongin, nilalabag ang lahat ng mga tuntunin ng ritual na kadalisayan, hindi ito ang malayong kilos ng isang tao na hindi kailanman lumapit sa mga itinakwil. Ito ay ang hipo ng isang tao na lumaki sa isang lipunan kung saan ang pagbubukod ay pang-araw-araw at masakit. Ang mga pagkain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan na ikinagigimbal ng mga relihiyoso noong panahong iyon ay may malalim na kahulugan para sa isang tao na kilala ang pagiging komplikado ng totoong buhay. Para sa isang tao na nagtrabaho gamit ang mga kamay sa loob ng mga dekada, na kilala ang pang-araw-araw na pakikibaka ng mga mahihirap upang mabuhay, na nakita ang mga maniningil ng buwis na winawasak ang mga pamilya sa kanilang mga hinihingi. Ang mga pagkain ito ay hindi libreng pagpukaw. Sila ay pagpapalawig ng awa sa mga taong itinapon ng relihiyosong sistema bilang hindi na mababawi. Hindi nakakita si Jesus ng mga abstract na kategorya kapag tumitingin sa mga tao. Nakakita siya ng mga konkretong tao na may mga partikular na kwento, tiyak na sakit, marupok na pag-asa. Ang mahabaging pananaw na ito ay hinubog sa Nazaret sa panahon ng mga hindi nakikitang taon, hindi sa mga teolohikong paaralan ng Jerusalem. Ang hindi mapag-aalinlangan ng otoridad kung saan siya nagtuturo ay nagulat sa mga karamihan na nakikinig sa kanya. Ang mga eskriba at fariseo ay sumisipi ng ibang mga sikat na rabi upang itatag ang kanilang mga interpretasyon sa kautusan. Bumubuo sila ng mga tanikala ng tradisyon na nagmumula sa mga naunang guro. Si Jesus ay nagsasalita mula sa isang ganap na naiibang lugar. Narinig niyo na sinabi sa mga tao noong una, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo. Ang otoridad na ito na hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan ay hindi pagmamataas ng tao. Ito ay katiyakang binuo sa mga dekada ng matalik na pakikipag-isa sa Ama sa Langit, sa mga panalangin na tumatawid sa buong madaling araw, sa malalalim na katahimikan na Diyos lamang ang nakasaksi sa mga nakatagong taong iyon. Ang madalas na paghaharap sa itinatag na relihiyosong sistema ay nagbunyag ng malalim na kaalaman sa kanilang mga estruktural na pagkukulang. Hindi pinuna ni Jesus ang mga Fariseo bilang isang panlabas na tagamasid na hindi alam ang kanilang mga gawain. Pinuna niya bilang isang tao na kilala ang bawat detalye ng mga pasalitang tradisyon, bawat puwang sa pagitan ng kanilang ipinangangaral sa publiko at ng kanilang ginagawa sa pribado, bawat mabigat na pasanin na inilalagay nila sa mga balikat ng mga simpleng tao,
habang hindi man lamang iginagalaw ang isang daliri upang tulungan sila. Ang tumpak na kaalamang ito ay hindi lumitaw ng mahiwaga nang siya ay magtatlumpung taon. Ito ay matyagang naipon sa mga sinagoga, sa mga impormal na debate, sa mga matalas na pagmamasid sa loob ng halos 3 dekada ng buhay pamayanan. Ang pagpili sa 12 apostol ay nagpapakita ng pambihirang pagiging sensitibo sa pagbasa ng karakter ng tao. Mga magaspang na mangingisda tulad ni Pedro at ng kanyang mga kasama. Isang hinamak na maniningil ng buwis tulad ni Mateo. Isang nasyonalistang selot tulad ni Simon. Ang mga personalidad na napakaiba na madali silang magkaroon ng marahas na alitan ay kailangang gumana bilang isang nagkakaisang koponan. Paano binuo ni Jesus ang pambihirang kakayahang ito na makita ang potensyal kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga limitasyon? Mga taon ng pakikipamuhay sa iba't ibang uri ng tao sa mga kalye ng Nazaret, sa mga lugar ng konstruksyon sa Sepphoris, sa mga komersyal na paglalakbay sa buong rehiyon. Ang mga nakatagong taon ay isang masinsinang paaralan ng pagkatao. Isaalang-alang ang mga talinghaga na isinalaysay ni Jesus. Ang maghahasik na lumalabas upang maghasik at nakakatagpo ng iba't ibang uri ng lupa. Ang babaeng nagwawalis sa buong bahay na naghahanap ng isang nawawalang barya. Ang pastol na nag-iwan ng 99 na tupa sa kulungan upang hanapin ang isa na nawala sa mga bundok. Ang ama na mabalisang naghihintay sa daan, araw-araw, para sa anak na umalis patungo sa malalayong lupain. Ang lalaking nakatuklas ng isang nakatagong kayamanan sa isang bukid at ibinebenta ang lahat upang bilhin ito. Ang mga kalakal na naghahanap ng mahahalagang perlas sa lahat ng dako hanggang sa matagpuan ang isa na may walang katulad na halaga. Bawat imahe ay nagmula sa isang mundo na kilala ni Jesus ng matalik sa pamamagitan ng direktang karanasan. Hindi sila mga akademikong ilustrasyon na inimbento upang gawing mas madaling maunawaan ang mga abstract na konsepto. Sila ay mga bahagi ng totoong buhay na naobserbahan sa loob ng mga taon sa mga burol ng Galilea, sa mga palengke ng mga nayon, sa mga pag-uusap sa tabi ng mga balon, sa mga bukid sa panahon ng pag-aani. Ang mga talinghaga ay may amoy ng lupa, tekstura ng pang-araw-araw, bigat ng buhay na naranasan. Ang panalangin na itinuro ni Jesus sa mga alagad, na kilala bilang Ama namin, ay nagbubuod ng malalim na teolohiya sa mga salitang pambihirang simple na kayang isaulo ng sinumang bata. Ama namin na nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Bawat parirala ng panalangin ito ay sumasalamin sa mga konkretong karanasan na naipon sa buong mga nakatagong taon. Ang pakikibaka para sa pang-araw-araw na tinapay ng isang pamilya ng mga artisano sa isang rehiyon kung saan laganap ang kahirapan. Ang mga utang na nagpapahirap sa mga magsasakang Galileo sa ilalim ng mabigat na pasanin ng mga buwis na Romano at mga relihiyosong bayad. Ang mga tukso ng isang kabataan sa isang mundo ng militar na pananakop at sistematikong kawalang katarungan. Ang kasamaan na nagpapakita sa pang-aapi, sakit, maagang kamatayan, mga pamilyang winasak. Ang panalangin ng Ama namin ay hindi isang teolohikong abstraction. Isinilang ito mula sa mga dekada ng pamumuhay. Ang pampublikong ministeryo ni Jesus ay tumagal ng humigit kumulang 3 taon. Marahil 3.5 taon, depende sa kronolohiya na tinatanggap ng mga iskolar. Sa medyo maikling panahong ito, nilakbay niya ang mga nayon at lungsod ng Palestina, nagturo sa mga karamihan na kung minsan ay umaabot sa libo-libo, nagpagaling ng hindi mabilang na mga may sakit sa lahat ng uri ng karamdaman. Hinarap ang mga relihiyoso at pampulitikang otoridad, sinanay ang isang pangkat ng mga alagad upang ipagpatuloy ang kanyang gawa, ipinagkanulo ng isa sa kanila, dinakip sa Getsemani, nilitis ng iligal sa madaling araw, hinatulan ni Pilato, ipinako sa krus sa Golgota, at nabuhay na mag-uli sa 3 araw. Ang tindi ay ganap na kahanga-hanga. Ngunit bago ang 3 taong ito ng pampublikong ministeryo, ay dumating ang halos 30 taon ng hindi nakikitang paghahanda. Ang proporsyon ay makabuluhan at karapat-dapat sa pagninilay. 10 taon ng paghubog para sa bawat taon ng nakikitang pagkilos. Ang katahimikan ay 10 beses na mas mahaba kaysa sa tunog. Ang binhi ay nanatiling nakabaon sa madilim na lupa ng mas matagal kaysa sa pananatiling nakikita ng puno sa ilalim ng araw.
Mayroong isang malalim na aral dito para sa sinumang nabubuhay sa isang panahon na umaasa sa agarang resulta. Para sa sinumang nais laktawan ang mga yugto at makarating agad sa destinasyon. Para sa sinumang nagpapababa ng halaga sa mga panahon ng tila kawalan ng produktibidad bilang nasayang na oras. Ang mga nakatagong taon ni Jesus ay nagmumungkahi ng may lakas na ang paghahanda ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay pagtatayo ng matibay na pundasyon. Ipinagdiriwang ng kontemporaryong kultura ang pagiging nakikita higit sa halos lahat ng bagay. Sinusukat ng mga social network ang halaga ng tao sa mga like, share at bilang ng mga tagasunod. Ang mga karera ay tinatasa sa pamamagitan ng mabilis na promosyon at maagang pagkilala sa publiko. Ang tagumpay ay kailangang instant, dokumentado at ipinapakita upang ituring na totoo. Sa kontekstong ito na nahuhumaling sa mga anyo, ang mga nakatagong taon ni Jesus ay nag-aalok ng radikal at kinakailangang kontrapunto. Ang anak ng Diyos, ang isa na umiiral na bago pa ang pundasyon ng mundo, ay gumugol ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa lupa sa ganap na anonimidad. Nagtatrabaho gamit ang mga kamay sa isang hindi kilalang talyer. Nag-aaral ng mga kasulatan sa isang sinagoga na walang prestiyo. Nagiging matanda malayo sa anumang spotlight o pagkilala sa publiko. Kung mayroon mang makakapagsimula ng kanyang misyon ng mas maaga, ito ay siya. Kung mayroon mang may mga kredensyal upang laktawan ang matagal na paghahanda, ito ay ang Mesyas na ipinangako mula pa sa Hardin ng Eden. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Nagkaroon ng oras. Nagkaroon ng proseso. Nagkaroon ng pagtitiyaga. Upang matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng mga dokumentaryong ito at mga biblikal na kwento, isaalang-alang ang pagbili ng aming e-book na may higit sa 50 panalangin. Ito ay isang paraan upang pagpalain ang proyektong ito at, kasabay nito, magkaroon ng espiritual na gabay para sa iyong paglalakbay. Ang link upang makuha ang sayo ay nasa description. Hanggang sa susunod na video.